Welcome back to my YouTube channel mga katropa. Ngayon isi-share ko sa inyo kung paano tayo magtatanggal ng oil pump ng ating CRDI Sky Active engine mga katropa ng Mazda CX-5 para magkaroon kayo ng idea. So siyempre bago yung lahat, maraming salamat sa pagsuporta sa aking channel, lalong lalo na yung mga subscriber, YouTuber, viewers, sa mga patuloy na sumusuporta, sa mga hindi pa nakapag subscribe. So i-click nyo lang yung subscribe button at yung bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong content mga katropa. So ito nga mga katropa, isi-show ko sa inyo kung paano tayo magtanggal ng oil pump mga katropa. So meron akong unit dito na ino-overhaul. So inassemble ko siya, wala siyang mga gum. For example purposes lang yan mga katropa. So para magkaroon lang kayo ng idea. So siyempre bago kayo maka-access dyan sa ating engine, meron tayong mga procedure na dapat gawin mga katropa. So i-share ko sa inyo. Tara. The Mechanic TV. Who made this? The Mechanic TV channel, dito ay manood ka. Click mo subscribe button, click yung bell, updated ka sa mga paparating namin na gawain. Alam mo na, subaybayan galaw ni Sir Edgar, manapat manood ka. Gaya yung sinabi ko, halimbawa itong makina natin nasa engine compartment. So wala kayong gagalawin sa ating engine compartment mga katropa. Wala kayong tatanggalin dun, maliban lang sa negative terminal battery. Yun yung tatanggalin nyo. After nun, syempre ililip up natin yung ating unit. Syempre i-jack natin yan, lalagyan natin jack stand, tapos lagyan natin ng safety para pag ilalim natin kung sakali bumigay man yung meron pa siyang naka-extra dito nyo ilagay yung tire, yung stand para safety mga katropa. So after natin ma-jack mga katropa, syempre merong siyang underneath cover mga katropa. Yun yung itatanggalin nyo, yung underneath cover ng ating unit sa ilalim. After nyo matanggal yung underneath cover mga katropa, meron pang isang cover, yung oil pan cover. Yun naman yung tatanggalin nyo, si oil pan cover mga katropa. After ng oil pan cover, syempre i-drain nyo na si oil. I-drain nyo si oil, i-drain nyo yan. So after nyo ma-drain, siyempre malinis na lahat yung ilalim, kompleto na. So ngayon tatanggalin nyo yung nakapaikot na bolt, 19 pieces 10mm. Yun yung tatanggalin nyo mga katropa. Siyempre hindi naman mahuhulog basta-basta tong oil pan kasi nga yung gum niya madikit mga katropa. So kukuha kayo ng special tools kung paano nyo siya tatanggalin yung oil pan para matanggal sa pagkakadikit mga katropa. So yun yung mga procedure na gagawin nyo mga katropa, or gagawin natin mga katropa pag magtatanggal tayo ng oil pan. So halimbawa itong unit natin nasa engine compartment tayo, so nasa ilalim lang tayo gagawa. So ngayon tatanggalin naman natin si oil pan para magkaroon kayo ng idea. So meron yung oil pan ko, meron lang siyang 2 bolt lang yan, 2 o 3 bolt lang mga katropa. Tatanggalin natin para siyempre after natin ma-drain, tanggalin natin yung bolt, tapos tatanggalin natin si oil pan. So sa gaya sinabi ko, yung oil pan natin meron siyang 19 pieces na 10mm. Siyempre sa pagtatanggal natin na to, kapag nasa engine compartment is naka-lay down tayo or nakahiga tayo mga katropa. So halimbawa lang naman, halimbawa nakahiga tayo. So halimbawa natanggalan natin lahat ng 19mm na bolt, natanggalan natin yung gum, tatanggalin natin si oil pan. Ganyan yung makikita natin mga katropa. Ayan. Yan yung makikita natin sa ilalim. Ito yung balancer, ito yung oil pump. So next procedure na tatanggalin natin itong pipe. So para matanggal natin itong pipe, tatanggalin natin yung 8mm, dalawa rito tsaka isa ron sa kabila mga katropa.
Halimbawa natanggalan natin yung 8mm bolt. So, next natin procedure dyan, siyempre si balancer meron siyang apat na 13mm, 1, 2, 3, 4, tsaka dalawang 10mm, 1, 2. Yan. So bali 6 volt yung nakakonect dito sa ating balancer tsaka oil pump. So siyempre bago natin tanggalin si balancer assembly with oil pump, so punta man tayo sa timing chain. So pagdating rito sa timing chain mga katropa, ayan, kung mapapansin nyo, sabi natin wala sa timing yan. Wala siya sa timing, diba? So yung gagawin nyo, mahirap naman i-timing yan mga katropa ng ano. Okay lang yan kahit na hindi nyo i-timing. Yung gawin nyo lang, halimbawa ganyan na yung posisyon ng ano nyo or ano man yung posisyon. Kuha lang kayo ng white mark. So kung mapapansin nyo to, yan ito, may dot. Ito rin may dot. So lagyan nyo lang ng marking dito. Dito sa area na to, dalawa yan. Halimbawa ganyan. Yan, dalawa. So para pagbabalik ganun din. So wag niyo na intindihin si tensioner, madali na lang yan. Kahit hindi niyo na or tanggalin yung pagkaka-tension, wala nang problema diyan. So yung next step natin, tatanggalin natin si bolt 17mm. Siyempre luluwagan niyo yan mga katropa. Paano pagluwag? Pwede niyo namang kontrahan dito. Hindi naman masyadong mahigpit yan mga katropa. Pwede nyo kontrahan yung 21mm dito sa pulley, tapos sa 17mm paluwag. So ngayon, halimbawa naluwagan nyo na mga katropa. So ganito yung gagawin natin. Maluwag yan. Hindi ko naman hinigpitan kasi nga halimbawa lang. So yan, tatanggalin natin si 17mm. Halimbawa naluwagan na natin. Siyempre nakakonect sa ating oil pump yan. Wala, 17mm. So yung gagawin natin, hihilahin lang natin to. Yan, kung mapapansin nyo, hilahin nyo lang, ilabas nyo lang ganyan. So kung mapapansin nyo tong chain, ayan, ayan, kumbaga inilabas natin dito sa guide yung ano, kabilaan. Nilabas natin yung chain sa guide para magkaroon siya ng clearance dito. Ayan, kung mapapansin nyo to, yung oil pump, ayan, sa oil pump medyo malabo. Ayan, ito diba naka-release na si sprocket sa oil pump. So ngayon pwede na natin tanggalin si 6 bolt, yung oil pump bolt tsaka balancer bolt. So ngayon tatanggalin natin si balancer tsaka si oil pump assembly. So 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, meron din ganito. Ito 10mm, 13mm. So siyempre habang tinatanggal nyo yan, inaalalayan nyo si oil pump, baka bumagsak mga katropa. So 4 lang yung nilagay ko dyan, pero 6 yan. Dito, hindi ko nilagyan dito sa gitna ng dalawa. So yung 10mm lang nilagay ko, saka dalawang 13mm. So alalayan ko si oil pump. So medyo mabigat mga katropa, kaya dapat alalay yung pagtanggal nyo ng bolt, alalay kayo sa oil pump. Yan. So natanggalan natin si oil pump. Yan.
So after nyo matanggal si oil pump mga katropa, take note meron siyang o-ring dito. Ayan mga katropa, merong o-ring yan, pwedeng maiwan, pwedeng malaglag, pwedeng sumama dito. So yung sa akin, ito, yan, itinabi ko siya rito mga katropa. Ayan o. So meron siyang o-ring, take note lang, may o-ring. So ayun, ganyan yung magiging possession yan mga katropa. Iniwan natin si sprocket sa ating unit. Ayan. So may lalabas na natin si oil pump. So ngayon kailan ba tayo nagpapalit ng oil pump? So halimbawa meron kayong issue ng low pressure ganyan, or may maingay sa oil pump. Yun yung ginagawa natin, kaya natin binababa si oil pump, pinapalitan si oil pump dahil sa issue na yun, low oil pressure tsaka maingay si oil pump. Yan. So maglo-low pressure yan kapag may problema si oil pump mga katropa. Unang-una pag maingay na, tapos siyempre pag maingay na yung gear niya siguro sa loob may problema, so hihina yung bomba natin, or hihina yung bomba natin kagaya nito mga katropa. Yan, kagaya nito yung nangyari dito, humina yung bomba niya pero meron siyang umakit pa rin si oil. Humina yung bomba niya na yung pintura sa sobrang init kasi nga nag-overheat, nag-chip off. So ngayon yung chip off ng yung mga pinturang na chip off pumunta rito sa strainer, pumasok dito sa loob. Yan, bumara dito sa loob mga katropa, yung kanyang strainer, bumara rito yung chip off ng pintura. So ngayon natanggal natin, halimbawa yung issue nito is low oil pressure tapos maingay si oil pump, so kaya natin binaba yung oil pump. So ngayon tatanggalin natin si oil pump, i-share ko sa inyo. So ito nga, natanggalan natin yung oil pump. So kung strainer naman yung tatanggalin nyo mga katropa, ganun pa rin, kailangan ibaba pa rin si balancer tsaka si oil pump assembly, kasi si strainer hindi mo matatanggal. Itong isang bolt matatanggal mo siya. Pagdating dito sa kabilang bolt, ayan, nakita nyo nakasasayad na rito mga katropa kung papalitan mo si strainer lang. So automatic yan, kung pwedeng linisin. Kung hindi na malilinis, palit. So yung procedure, ibababa mo pa rin si balancer tsaka si oil pump assembly. Ayan. So ngayon tatanggalin natin si oil pump. Halimbawa papalitan natin ng bago mga katropa, i-share ko sa inyo yung pagtanggal. So sa pagtanggal ng oil pump, sa paghihiwalay natin dito sa ating balancer, so meron siyang tatlong bolt 10mm. So ito siya, 1, 2, 3, para mahugot natin si oil pump. So hugutin natin mga katropa. After natin matanggal yung tatlong bolt, so ganyan lang gagawin natin. Hugutin lang natin yan mga katropa. Ihiwalay lang natin. Hindi naman mahirap yan. Ganyan lang. Hugutin natin yung diretso. Yan. So ganyan lang yung magiging ano yan. Ito lang shaft ng balancer, tapos si oil pump. Yan. Ganyan lang mga katropa. Yung ganyan sinabi ko, magpapalit tayo ng oil pump kung maingay or low oil pressure yung nadidetect nyo mga katropa. So kailangan natin palitan ng oil pump. So yun nga yung procedure kung paano palit ng oil pump. So ngayon, halimbawa bago na ito mga katropa, yan, matatanggal nyo na si 8mm, mapapalitan nyo na ng strainer. Yan, malalabas na ito yung isang bolt, kasi kung nakasaksak to, hindi nyo mailalabas yung bolt na ito mga katropa. So ngayon ibabalik na natin, halimbawa napalitan na natin mga katropa. I-share ko lang sa inyo para pagka kayo na yung gagawa, may idea na kayo mga katropa. Balik natin. Diba, bago na yan, lagay uli natin yung bolt.
malay nyo mga katropa, balang araw ma-encounter nyo, so meron na kayong idea, diba? Kung paano natin tanggalin si oil pump magmula umpisa hanggang sa matapos. So ngayon naikabit na natin, so hindi ko man nahigpitan ito mga katropa, saka ako na pa-final yan pag talagang bubuhin ko na yung makina. Yan. So ngayon babalik natin uli si oil pump mga katropa. I-share ko sa inyo kung paano natin ikakabit si oil pump sprocket dito sa ating shop mga katropa. So tara. So ibabalik na natin si oil pump. Example, napalitan na natin ng oil pump assembly mga katropa. So gaya sinabi ko, huwag nyo kakalimutan yung yan. So, ito yung oil pump natin. Huwag nyo kakalimutan yung o-ring yung dalawa mga katropa. So sa akin hindi ko pa ilalagay kasi nga hindi ko pa naman kumpletuhin. So sinishare ko lang sa inyo, baka makalimutan nyo yung o-ring dito mga katropa. May purpose yung o-ring para hindi mag-leak. Yan. So ngayon ikabit na natin mga katropa. So lagyan lang natin ng dalawang tornilyo mga katropa kasi same lang naman, basta lang hindi nakalaglag yung ano. So ngayon i-install natin si ano, si sprocket. So sa pag-install naman ng sprocket mga katropa, ngayon hilahin natin ng konti para pumasok yung ating chain. Ayan, kailangan maipasok nyo muna si chain sa chain guide. Ngayon siyempre laban, makita nyo mataas siya. Ngayon hahanap tayo ng isang bagay na kakasya rito sa loob ng bolt, dito sa loob, yung hindi siya magagasgas yung thread. So ito yung gagamitin ko sa ngayon, pero dapat makahanap tayo ng hindi magagasgas. So tapos itutulak nyo lang yung sprocket hanggang sa pumasok sa guide. Yan, sa center. Siyempre pag inikot-ikot nyo yan, gagalaw yung shop, kailangan ibabalik nyo sa dating pwesto yung pagkaka-center nitong pin para hindi na tayo mag-ikot-ikot. So ngayon lalagay na natin tong bolt. Yan. So yun. Okay na mga katropa, napalitan na natin ng oil pump. So ulitin ko, magpapalit tayo ng oil pump kapag low oil pressure, wala na tayong ibang isipin kundi oil pump yan, or maingay lang yung oil pump pero malakas yung pressure, maingay yung oil pump, pwede natin palitan yung oil pump. So yun yung procedure mga katropa. So yan, after nyan, halimbawa nahigpitan na natin, nakumpleto na natin, make sure na kumpleto yung mga bolts sa ating balancer tsaka sa oil pump, tapos ilagay na natin si oil pump. Siyempre lagyan natin ng gum ulit, ilagay si oil pump. So kung ano yung mga pinagtatanggal natin, ibalik natin mga katropa. Ganon lang yung pagpalit ng oil pump. So simpleng-simple mga katropa. Kahit na nasa labas tong unit natin or nasa engine compartment, same lang yan mga katropa ng procedure. So medyo mas madali nga rito kasi nga hindi na tayo humiga-higa. Pero same procedure lang naman kahit nakahiga o nakaupo, wala namang problema yan mga katropa. Same procedure lang.
Ganun lang kadali mga katropa yung pagpalit. So yung unit natin ay CX5 Skyactiv 2.2 CRDI engine mga katropa. So yun mga katropa, basic. So yun mga katropa, hanggang sa susunod na content mga katropa.